ang Pangulong Marcos ay nagsabi na unahin. So ibig sabihin na ito pa ay meron pong tatawag po natin na sense of urgency. Yan po natin pong alamin mga kabombo para po sa atin naman pong talakayin po ngayon at para malaman po natin na ang buong konteksto ng nasabi pong usapin, pumunta po tayo sa eksperto mismo, mula mismo sa di po political law expert, sa di po constitutionalist, and of course, sa di po political analyst, and isa pong Ateneo Fellow Research Center or Policy Center dyan mismo sa Ateneo Macabombo. Walang iba kundi si Attorney Michael Henry Yusinko para malaman po natin na ang nasabi pong usapin. Attorney, unang-una, ano po ba niyo pong naging reaksyon nung mapakinggan po ninyo ito nga pong pahayag po ng Malacanang na parang ipinag-utos at inimok po sa Kongreso na unahin ito nga pong anti-dynasty bill po, Attorney? Unang-una, magandang umaga sa iyo, Bombo Frami, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Siyempre, yung initial reaction ko, katulad mo, gaya ng sinabi mo, tama ba yung naririnig ko, di ba? Nakakagulat. For the same reasons na sinabi mo, na dahil si Pangulong Marcos is, kumbaga, sa totoo lang, siya lagi kong ginagamit na halimbawa sa pagpapaliwanag kung ano ang Fat Dynasty. Kasi Yes. siya yung perfect example ng Fat Dynasty. No? So, nagulat, syempre. Pero, ang, kumbaga, ang reaction ko is, o sige, let's go, no? Let's do it. Kung yan ang sinasabi mo, kung sinasabi mo na i-prioritize dapat ng Kongreso yung 4 na bills na yon na matagal na rin natin pinaglalaban at Yes. tinutulak, then sige na. Gawin na natin, 'di ba? Yung wag na tayong mag-usap-usap kung bakit niya sinabi yon o anong intention niya. Wag na muna natin gawin yon, 'di ba? Ang attention dapat natin ngayon, ang focus natin is panagutin yung mga mambabatas dito, no? Kasi pumayag sila eh. Di ba? Yung mga liderato nila doon sa LEDAC, pumayag sila na they will prioritize this. So they made a commitment na ipa-prioritize nila. So kailangan natin silang panagutin doon sa commitment na yon. So I would rather focus on that, no? Kesa doon sa, kumbaga, himay-himayin pa o suriin pa kung bakit ginawa ni Pangulong Marcos yun. Pwede natin gawin yon, obviously, no? Pero wag na muna ngayon. Ang importante ngayon is talagang tutukan yung mga mambabatas na panagutin sila doon sa commitment nila na i-prioritize itong mga bills na ito. Attorney, para po ba itong sa mga priority bills or mga nais po na isulong po ng Pangulo, mga urgent bill, ganyan din po ba ang magiging action at reaction po ng atin naman pong mga mababatas, lalong-lalo na parang, parang iba to dahil parang maapektuhan din kami nito sa aming pamilya dahil sabi nga po natin, sabi rin po ninyo, 80% ng nasa Kongreso ngayon ay kabilang po sa mga dinastiya po, Attorney. It appears that way, no, Frami, na kasama ito doon sa LEDAC priority list. Which means, kailangan itong tutukan ng mga mambabatas natin kasi they made that commitment, no? So, hindi ito pwedeng, kumbaga, i-delay sa kanilang trabaho o i-delay sa kanilang paggawa ng mga batas. Right? Because pumayag sila openly and freely na i-prioritize itong mga bills na to. That's the purpose of the LEDAC, yung grupo na yon, yung institution na yon, yung mekanismong yon, para malinaw kung ano yung mga dapat gawin ng Kongreso. So, hindi ito dapat isang tabi o ipang walang bahala lang ng mga mambabatas natin. And that's my point na they made a commitment to prioritize this. Dapat panagutin natin sila. Dapat mag-vigil tayo sa harap ng Senado at ng batasan na
araw-arawin natin sila, paalala natin, di ba, Mm. na, hoy, mga mambabatas, meron kayong pinangako na ipasang 4 na batas. Huwag niyong kalimutan to. Kundi, mananagot kayo sa aming mga botante. Attorney, may oras pa ba para po dyan? I mean to say na kasi minsan ang ginagawa, taktika na ito mainit ngayon ang usapin pero sooner or later, huhu pa rin yan, matatabunan po ng mga iba pang mga mabigat po na balita na parang mawala na po sa sa topic yung issue regarding po dito dahil yan po yung mga ilang ginagawa po ng mga mabatas po natin na dinidelay hanggang sa mawala na po, attorney. Sabi nga yun, mag-vigil po tayo. Pero yun nga, yun po yung point dahil mapektuhan po sila in that way. Alam mo, maganda yung tanong mo, Frami. Yan ang lagi naming kinakatakot yung maubusan ng oras, no? Usually, kaya nangyayari yon is kasi dahil sa huling taon ng Pangulo